Hi guys, Milab Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? We have here the Nine of Pentacles, the Death card, the Three of Swords, and the Six of Wands. Okay, so kung single kayo, ibig sabihin, magsisimula kayo dito ng parang makeover ninyo or transformation, improvement, ganyan. Ngayon, kung hindi naman kayo single, ibig sabihin magiging single kayo or basta pwedeng magkakaroon ng breakup, no? Or feeling alone siguro, or feeling hurt kayo, na parang marirealize ninyo na hindi pwede na na-hurt na nga kayo, haggard pa kayo. Okay? Parang kailangan ninyong asikasuhin yung sarili ninyo. Kailangan ninyong magpaganda, magpagwapo, ganyan, or ipamper yung self ninyo, self-love, self-care. Okay? And then we have here the Moon, the Wheel of Fortune, the Nine of Swords, and the Five of Wands. So talagang ano kayo dito, you want changes here talaga, transformation, and then Wheel of Fortune, changes. Parang sawa na kayo dito na mag-overthink. Sawang-sawa na kayo dito sa hindi nyo alam kung ano yung status nyo, or ayaw nyo na nalilito kayo, ayaw nyong na nalilin lang kayo, parang ganyan. Pwede rin na ayaw nyo na ng conflict, ayaw nyo na yung palaging nakikipag-away. So parang instead of focusing on the negativities, ayun nga, ifo-focus nyo na lang sa sarili ninyo at i-improve ninyo yung self ninyo. Okay? And then we have here the Fool, the Magician, and the Six of Pentacles. At dahil dyan, parang ang mas nagiging carefree ka dito, stress-free, okay? Parang ang ganda na ng aura mo, parang wala ka ng pinoproblema, you feel like you can do anything you want, okay? Or pwedeng nagagawa mo na nga yung mga bagay na akala mo hindi mo kayang gawin before. Na tipong kahit financially, nagkakaroon ng improvement, okay? Nabibili mo yung mga gusto mo, or napro-provide mo rin sa family mo or sa ibang tao yung mga pangangailangan nila, parang ganyan. Okay? And then we have here the Ace of Pentacles and the Page of Pentacles. At dahil dyan, there's a chance na you will have a new beginning with somebody na Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay? May chance din na this is somebody who is younger than you, or may pagka-immature pero with potential. Okay? Three of Cups. No, may makikipag-reconcile sa inyo. Somebody from the past. Okay? Maybe makikita niya na, wow, ang ganda niya ngayon, or ang gwapo niya ngayon. Wow, parang ang saya niya ngayon, blooming siya ngayon, ang ganda ng aura niya ngayon. Basta something like, makikita niya yung changes in you, na magiging attracted ulit siya doon sa energy mo, na hindi ka niya ma-resist. Kaya
ayun, makikipagbalikan siya sa'yo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw. We have here the 8 of Pentacles, the 7 of Cups, the 7 of Pentacles, and the 7 of Wands. Okay. So, base sa nakikita ko dito, malaki yung possibility na merong makikipag-ayos sa inyo. Pero, parang hindi mo agad pagbibigyan itong tao na to. Pwedeng pahirapan mo siya, or siguro gusto mo na patunayan niya sa'yo na talaga nga na desidido siya na makipag-ayos sa'yo. So, you will take your time. Or parang habang nag-e-effort siya dito sa'yo, you are still open to different possibilities. Okay? Pero nakikita ko talaga dito yung effort niya. Maaaring talagang ipaglalaban ka niya, natatawid talaga siya sa tulay na marupok para lang ma-reach ka niya or para lang mapagbigyan mo siya. Okay? And then we have here the 8 of Cups, the King of Wands, the Page of Swords, and the 4 of Cups. Pero, unfortunately, parang hindi sapat para sa'yo. Parang hindi ka kontento doon sa ginagawa niya or pinapakita niya. Hindi ka happy. Okay? Na, okay, sige, nakikita mo talaga. Pero, hindi ko alam. Sobra sigurong na-disappoint ka sa kanya before. Kaya, medyo nagiging mautak ka dito sa pakikipag-deal sa kanya. Ay, hindi ko nakikita yung emotions mo towards this person. Parang hindi nagpapantay or nagtutugma. Sige siya effort, pero ikaw parang deadma or parang kulang pa yan, parang ganyan. And then we have here the Knight of Wands, the Sun, and the King of Cups. Pwede kasi siguro na merong iba na e-eksena. Or pwedeng magkaka-interest ka sa iba na alam mo na mas magiging masaya ka dito sa iba. Na pwedeng nararamdaman mo rin na mas gusto ka or mas mahal ka or mas mamahalin ka nitong isa. Parang mas happy ka dun sa isa kaysa dito sa sobrang effort sa'yo. Okay? And then we have here the Queen of Swords and the Hangman. And because of that, may chance na i-totally cut off mo or ayawan talaga itong taong nag-e-effort sa'yo. Okay? And then we have here the High Priestess. Yeah, so you really feel na this is the right thing to do. You're being wise about it. Okay, na alam mo sa sarili mo na hindi ka na magiging masaya sa kanya, na hindi mo matatagpuan sa kanya yung mga hinahanap mo. Kaya parang after some time of thinking and na-realize mo or pwedeng na i-compare mo, ayun, tuluyan mo na babaste din or lalayuan or patitigilin na siya sa pag-effort sa'yo. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio.
para sa mga Pisces. Okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw? We have here the Ten of Cups, the Nine of Cups, the Ten of Pentacles, and the Empress. Okay. So, mukhang magiging okay naman yung love life ninyo sa mga susunod na mga araw. Parang there's contentment, there's happiness, you feel like everything is going perfectly, or makakaramdam ka talaga ng happy family, happy love life, okay? So, nagiging super secured ka dito, super content, okay, and parang stable ang lahat. Okay? And then we have here the Three of Pentacles, the Temperance, the Nine of Swords, and the Eight of Swords. So, nakikita ko rin dito na parang at peace ka, parang you feel like everything is calm, okay, parang harmonious ang mga bagay-bagay, nagtutulungan kayo na dalawa para mapa-improve yung relationship ninyo. Okay? Ang problema lang dito siguro is kapag nag-overthink ka. Kaya wag kang malulunod sa sarili mong kapraningan. Kasi maaaring yun yung makasira sa moment na ito. Okay? And then we have here the Five of Pentacles, the Six of Cups, and the Strength card. Okay. Pero in fairness, kapag nakaramdam ka or sinumpong ka ng iyong kapraningan, pwede naman natutulungan ka ng person mo to get over it. Papalakasin niya yung loob mo, papatatagin niya yung relationship ninyo. And with the Six of Cups, yun talagang nire-reconcile niya or making you feel na everything will be okay. Na you don't have to feel praning or hindi mo kailangan na makaramdam ng kung anumang negativity, parang ganyan. Pinapakalma ka niya. And then we have here the Chariot and the Magician. At dahil dyan, nagkakaroon nga ng progress or matatag na pag-usad ang relationship ninyo, especially kung pareho nga kayo na ginagawa ninyo yung makakaya nyo para patuloy ang progress ng relasyon ninyo. Okay, and then we have here the Page of Pentacles. And because of that, there's a possibility na some of you might get pregnant. Okay, or pwede nga nabuntis na kayo at magkakaroon kayo ng baby boy. Yung iba naman, kung hindi involve ang bata or pregnancy, it can just mean na this person will really make you feel like merong maganda na ending itong connection na to, or may mga promises siya sa'yo na mapapanindigan niya or magagawa niya ng paraan para maging totoo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.